Strong, happy, and free. Ito ang mga salitang maaring maglarawan sa isang babae. Ngunit para ma-achieve ito, mahalagang magkaroon ng malusog na katawan at isipan. Ang pagbibigay prioridad sa ating kalusugan upang maging masigla at masaya ay isang mahalagang hakbang hindi lamang upang mapangalagaan ang sarili, kundi maging epektibong babae sa pagtupad ng mga tungkulin at pangarap. Sa pamamagitan ng wastong timbang, regular na ehersisyo at pagkain ng masustansyang pagkain, nababawasan ang panganib ng iba't ibang uri ng sakit na maaring maglimita sa atin. Kaya para ibahagi ang kanyang fitness journey, isang fitness coach at certified momtastic ang makakasama natin dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. At kasama natin live si Ma'am Maria Teresa Casoverde or kilala bilang Coach Mayet para ibahagi sa atin ang kanyang journey bilang fitness coach. Coach Mayet, good morning. Good morning. Good morning, Coach. Paano ka ba nagsimula bilang fitness coach at nag-transition sa iyong fitness journey? Ayan, in 2015 kasi nagkaroon ako ng problem sa liver. Okay. And then the doctor told me that my liver can last only 20 to 25 years. Eh, sobrang maliliit pa yung mga anak ko, so sabi ko, I need to do something about it. And then I happened to come across with another liver doctor and he said na kapag nagkaroon ka ng healthy lifestyle at saka naging clean eater ka, there is a great possibility na ma-extend pa yung life. That's how I started. Talagang importante yung kinakain natin, ano? Tapos sasamahan pa ng exercise. Sino ba yung mga madalas mong tinututukan bilang isang fitness coach? At ano yung mga common goals nila? Dahil mommy din ako, so ang mga clients ko is 90% moms din. So I really want to inspire moms to be healthy and to be physically active para na-maintain natin yung shape at saka maging healthy rin tayo for our family. Very fit naman talaga si Coach and diba? Ma'am Mayet. Very inspiring din yung kanyang story. Siyempre, kung tayo may nararamdaman, it's either we prevent it bago pa tayo may maramdaman o kaya naman kung sakali, eh talagang gawin na natin to. Paano mo na-apply yung karanasan bilang isang mothering ng 3 mga anak sa iyong fitness coaching? Bali, dahil mother nga ako, so napaka-understanding ko dun sa mga sa mga clients ko. And then isa sa mga part ng program na dinesign namin is the mental health support. So hindi lang kami tumutulong sa physical health, mental health din. Tinutulungan namin ng mga mommy. Sabi ko nga, tayong mga kababaihan, especially mga mommies, we need a friend more than a coach. So, nandirito kami mga coaches. I have 2 assistant trainers, si Coach Jean at saka si Coach Nikki. So, we provide help din sa mga mommies na kailangan ng kausap. So, anytime they need someone to talk to, even not fitness-related, they can message us. Grupo, ano? Ano ba yung sample na nilalaman ng ibang mga programa na tinuturo mo sa mga moms out there? Ayan, my program is about strength and resistance training. Okay. So, nakakatulong ito para ma-manage natin yung weight natin at saka, ayun nga, to stay in shape and be healthy. So, nagbibigay din kami ng basic nutrition guide para alam ng mga mommies kung ano yung tamang intake nila. Complete package, Yes, ano? Pati complete mental package. health kasama. Well, we want to know also, ano ba yung mga benefits sa pagiging aktibo at magkaroon ng malusog na pangatawan, especially for mothers? Unang-una sa lahat, kapag ka-aktibo tayo, nagkakaroon tayo ng magandang quality sleep. So, kapag dahil doon, bumababa yung cortisol natin or yung stress level natin. So, nagiging happy tayo. In that way, mas nagiging productive tayo sa work. At saka yung mga anak natin, hindi tayo nagiging momzilla. No? So, tayo nagiging happy tayo dealing with our kids and with our spouse. Nakakatuwa, no? Kanya story. At saka, mabuti na, kumbaga yung mga moms out there, may nilulok silang look up to na mentor. Ganun ako sa mga anak ko eh. I make sure syempre na maging fit ako. Nababawasan na nga ako. Congrats to you. Yes. Well, we want to know also your advice or message sa mga mommies out there.
Ayan, mommies, if you want to get fit, huwag natin biglain, no? So, if you cannot go to the gym and lift weights, ang una natin gawin, bantayan natin yung kinakain natin. So, huwag din natin, i-deprive agad-agad yung sarili natin dun sa mga food na gusto natin kainin. So, you can start with, for example, 2 cups of rice yung kinakain mo. Start by eating 1 cup of rice na lang per meal. And then, damihan natin ng meat intake natin, meat protein, and vegetables and fruits. And then another thing, if you cannot go to the gym to lift, simulan natin maglakad. Cardio din, ano? Lakad-lakad na muna or mag-zumba-zumba. Sundan natin yung mga nasa YouTube. Ayun. Ayan, that's okay. Basta let's start moving kasi nga ang body natin is 80% made up of water. So, di ba yung water kapag hindi dumadaloy, nabubulok siya, bumabaho siya. So, yung body natin kailangan laging nagmo-move para mag-function fully. Kaya pala minsan Galaw-galaw. parang may iba ko naamoy kay Audrey. Iba ba yun? Uy, mahilig mag-basketball yan. Kagabilang 3 oras ako nag-basket. Kaya nga amoy pawis. Oo. Mas maganda na yun. Oh, nagkakanin ka pa ba, Coach Mayet? Once a day. Once a day. Ang hirap naman yan. Discipline talaga, no? Tsaka exercise, syempre. Thank you so much, Coach Mayet, Thank you, sa Diane. pagbahagi sa amin ng inyong fitness journey at health advocacy para sa mga mommies out there. Happy Women's Month! Oh, Happy yeah. Women's Month.